Kinumpirma ng isa sa mga suspect sa carnapping na si Alfred Menjola o si alias Bading na may kasabwat sila sa Land Transportation Office o LTO sa kanilang pangangarnap. Mula sa Pampanga, nakatutok live si John Consulta. John? Sa panayam nga ng GMA News ngayong araw ay idinitalye ng suspect na si Alfred Menjola ang modus operandi ng kanya umanong kinakaanibang grupo na Dominguez Carnapping Group. Ikinuwento rin ni Menjola ang umano'y mga huling sandali ni Benson Evangelista bago siya pinatay at sinunog sa Nueva Ecija. Hindi pa raw makampati hanggang ngayon ang suspect ni si Alfred Menjola. Ikinuwento ni Menjola kung paano nabubuo ang operasyon ng grupo. Nagsisimula raw ang operasyon nila kapag nakakakuha na ng tawag sa isang tao nila sa Land Transportation Office o LTO. Sasabihan daw sa kanila ng kontak kung anong klase ng sasakyan ang meron siyang hawak na papel at plaka. Ito raw ang basihan para sa pagpili ng target. Naghahanap daw sila ng buy and sell sa internet at minsan sa dyaryo. Okay. Isa pong taong ito ay mag-o-offer kunyari kay Mr. Roger Dominguez na, boss, may papel ako, may plaka ako ng isang Toyota Land Cruiser. Ang gagawin po ni Mr. Roger Dominguez ay maghahanap sa mga naka-add sa internet o sa dyaryo ng isang Toyota Land Cruiser. Doon po siya magfo-focus, ibibigay po niya sa akin ng isang papel na nakalista ang mga contact numbers at kung sino ang hahanapin at saang area ito. Yun po ang mga kukontakin namin. Ang nakahanap na sasakyan, dinidiretso sa mga safe house, madalas daw sa bahay sa Mabalacat, Pampanga, na pinasok ng mga pulis kagabi. Kung hindi chachap-chapin, ay papalitan ng kulay, chassis at engine number ang nakaw na sasakyan para maipasa sa naghihintay na buyer. Ito raw ang magiging transaksyon dahil merong papel na galing LTO. Kahit madaling araw, kahit gabing-gabi, imimit ni Roger kahit sa expressway lang, mag-aabutan lang sandali ng isang envelope na may lamang plaka at papel, kapalit naman sa parte ni Mr. Dominguez ang cash na kabayaran siguro ng mga plaka at papel na ito. Parating yun pong tao na yun. Ayon kay Menjola, sa ni-raid na safe house sa Mabalacat, Pampanga, dinala si Benson Evangelista. Pero bago ito, ay nagmamakaawa raw si Benson na huwag siyang sasaktan at kunin na lang ang sasakyan. Pero di siya pinakinggan. 2 houses away dun sa mismong bahay nila Benson nung ipahinto ni Joel yung sasakyan at tinutukan si Benson ng barel sa tagiliran. Sumigaw po si Benson ng, maawa na kayo kuya, may pamilya po ako, habang nakataas ang dalawang kamay niya. Habang bumaba naman itong si Rolly mula sa Pajero at sumakay sa driver's seat, itinulak si Benson papunta sa backseat sa tabi ko, kasunod na si Rolly. Habang itinitape po yung kamay ni Benson Evangelista, patuloy siyang nagsasalita ng may pamilya siya, may asawa siya na nag-aantay sa kanya, kunin na lang daw yung sasakyan, wag lang siyang sasaktan o papatayin. Bagamat may affidavit na si Menjola, sinabi ng PNP na kasalukuyang biniberika pa ang lahat ng mga pahayag na kanyang binitawan. At sa ngayon, Mel, ay tuloy-tuloy nga magbibigay ng impormasyon ni Menjola sa mga otoridad para makompleto ang mga umano'y ebidensya laban sa Dominguez Carnapping Group. Mel? John, nabanggit ba ni alias Bading kung bakit pinapatay o bakit pinatay? Bakit pinatay pa? Mel, sabi ni Menjola sa ating panayam ay kanyang ibibigay ang mga detalyeng ito sa tamang panahon. Pero sinabi nga niya na naging saksi siya sa lahat ng mga isinagawa ng kanilang grupo at isang araw sa mga dahilan kung bakit siya lumantad na at nagsabi ng kanyang nalalaman para matigil ang ginagawa ng kanilang grupo. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Umalma naman po ang LTO sa pahayag na posibleng kasabwat ng mga carnapper ang ilan sa kanilang mga opisyal. Ang hamon pa nila sa mga nagpaparatang ilantad kung sino ang mga tiwali sa kanilang ahensya at aaksyonan daw nila ito. Naikipag-ugnayan na rin daw ang LTO sa pulisya, kaugnay ng mga kaso laban sa magkapatid na Dominguez. Hinihingi nila ang lahat ng mga plate number na nakuha mula sa mga safe house para maberipika. Masakit para sa amin yon. Kaya nga, kung meron talagang silang alam na kakutsaba nga ng mga carnappers, ititaw nila. Pero sa ngayon, wala pa namang napapatunayan na talagang merong involved na taga-LTO.
Susunod! Babaeng tumalon mula sa isang hotel sa Argentina, abay himalang na buhay. Tutunghayan natin ang naging matapang na pakikipaglaban ng isang bata sa leukemia. At ang paggunita sa kaarawan ni dating Pangulong Cory Aquino sa walang patid na pagbabalita ng 24 oras.